I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like walk about the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I never get used to this.
Good morning, church! Let's all stand in the presence of God. Another week has passed, and here we are again in the house of God. No? Isn't it amazing that no matter what we've faced, His grace has carried us through. No? Kaya tignan mo yung katabi mo, smile ka naman, sabihin mo sa kanya, God is good. We're not just here to sing songs, we're here to remember His goodness, to thank Him, to encounter Him in a fresh way. As Isaiah chapter 12 verse 4 to 5 says, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done, and proclaim that His name is exalted. Sing to the Lord, for He has done glorious things. Let this be known to all the world now. So today, let's give Him our gratitude, our worship, and of course, our hearts. Let's pray. Lord, thank You for Your goodness that never fails, Father. Thank You for bringing us here today, surrounded by family in faith, Lord. We lift You up in worship, O Lord God. Be glorified in everything we do. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed morning, church! Handa na ba kayo magpasalamat at magpuri sa ating mga Diyos ng Diyos at sa Hari ng mga Hari? Come on, church! Clap your hands to the Lord! Let's praise! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin
ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Woo! Let's shout hallelujah at the count of 3. 1, 2, 3. Hallelujah! Woo! Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka at karapat-dapat ka sa papuri namin at pasasalamat, Panginoon. Hallelujah! Sige, purihin mo ang Panginoon. Hallelujah! Ikaw ay dakila at tapat. Ikaw ay walang kapantay, Panginoon, at walang hihigit sa'yo, God. Ikaw ang Diyos na sinasamba namin, Diyos na buhay at maghahari kailanpaman. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sama-sama po nating sambahin ang Panginoon. Awitan mo siya ng mula sa iyong puso. Hallelujah. Thank you. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama, dakilain ka, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo.
makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalwalhatian mo. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin
Thank you, Jesus, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang kapantay. Oh, you are great, Lord. You are good, God. Sige, church. Palakpakan mo ang ating Panginoon na nagligtas sa'yo. Purihin mo ang Panginoon na nagsalba sa'yo. Purihin mo ang Panginoon na nagpapatawad ng mga kasalanan mo. Oh, we worship you. We give you praises, Lord. Hallelujah. Sige, church. I do believe you can do better than that. You can do better than that, church. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad. Ikaw ang Diyos na naglilinis sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ligaya, nagbibigay biyaya sa amin, Panginoon. Oh, we are blessed because of you. We are forgiven because of you. We are justified because of you. And we are sanctified, Lord, because of you, God. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, God. Sa inyo, Panginoon, pwede po kami lumapit. Sa inyo, Panginoon, pwede po kami sumandal. Pwede po kami kumapit sa inyo, Panginoon. Lord, punong-puno kami, Lord God, ng ligaya. Punong-puno kami ng buhay at pag-asa dahil Ikaw, Jesus, ang nagligtas sa amin. Lord, hindi ka magbabago kailanman, Panginoon. Mananatili ka, Lord God, na tapat sa aming mga buhay, Panginoon ko. Magbabago na ang mundo. Magbabago, Panginoon, na pamilya namin o ang mga tao, Panginoon. Pero ang salita mo, hindi magbabago, Panginoon. Patuloy ka magiging tapat at mabuti para sa aming lahat. Panginoon ko, naniniwala kami, Father God, Lord, na ililigtas mo ang bawat isa. Lord, naniniwala kami, ililigtas mo ang pamilya namin. Naniniwala kami na ililigtas mo, Panginoon, ang mga kaklase namin, ang mga katrabaho namin, Lord. In the name of Jesus, naniniwala kami, Panginoon, na pagagalingin mo ang mga may sakit na nandito, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, that you will restore our health, Lord God, that you will restore our families, Lord. In the name of Jesus, Father God, naniniwala din kami, Panginoon ko, na ire-restore mo ang aming mga pananampalataya sa inyo, Panginoon ko. Hallelujah, Lord. Wala kang hindi kayang gawin sa amin, Lord. Walang imposible sa'yo, walang mahirap sa'yo, Lord God. So right now, Lord God, pupurihan ka namin, Panginoon, sasambahin namin ang ngalan mo. Dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka, Lord God. Papalakpak kami, hihiyaw kami, Panginoon. Sasamba kami sa'yo, Panginoon. Dahil karapat-dapat ka, Panginoon ko. Ang lahat ng mga imposible sa amin, posible sa'yo. Ang mga mahirap sa amin, Lord God, walang mahirap sa'yo. Oh, you are good, Lord. Maraming salamat po, Panginoon ko. Patuloy kaming sumasampalataya, naniniwala, nagtitiwala, at sumasamba sa iyo, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. We bring back all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, let's give our best clap offerings to the Lord. Amen. Sige po, church, let's give our best clap offerings to the Lord. Amen. Amen. Praise God. Amen. Sino po ang maligaya, punong-puno ng buhay, magsabi naman ng amen. Amen. Welcome to Capstone Community Church. Our church vision is loving God and loving people. For our first-time guests, we want you to know that God loves you so much. Do you agree, church? Amen. Humanap ka naman na libang katao na hindi nyo pa po kakilala at pagsasabi naman sa kanya, ang bango-bango mo naman today. Ang ganda mo naman today. Amen. Ngitian nyo naman po ang bawat isa. Sabihin mo sa kanya, I appreciate you, brother. I appreciate you, sister. Yeah. Of course, before we go to our word, no, please sumanap ka ng 5 katao din, no? 5 means grace. Sabihin mo sa kanya, mukha kang kompleto ngayon. You look complete today. Yan. Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung malakas, yung the best. Come on, yung the best na palakpak sa Panginoon. He deserves our praise.
Oh, hallelujah. Can we shout this right now? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, amen and amen and amen. Thank you, Jesus. Before you sit down, fist bump, sabi mo ulit sa katabi mo, I appreciate you. Stay ka lang dyan, saan? Sige po, makakapo na po tayo. Please be seated in the presence of God. Of course, before we proceed to our word this morning, may magte-testify po sa atin sa umagang ito. And I just want to welcome her, no, as part of our worship team. No, nagli-lead siya ng worship. And I believe, no, may testimony at patotoo ng kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. Palakpakan po natin ang buhay ni Sister Nova. Sige, Sister Nova. Sige po yung palakpak na welcoming yan. God bless. Hello po, good morning. I'm Nova Miro and I would like to share my personal testimony. I was 15 years old when I first came to know the Lord. Nakatira pa po ako noon sa Arayat and it was through my sister, Ate Eva, that I was introduced to Christ. I started to grow in my Christian walk in the first church I attended. But because my foundation was still weak, I eventually drifted away. Later on, I was invited to a small church. Malapit po sa bahay namin. Maliit lang po siya. Wala pong aircon at kakaunti lang kami. But there, I realized that true worship is not about the building. It is about going to church because of the Lord Himself. At natuto po ako doon sa worship and leading the youth po. But today, my testimony is not the usual story of someone who didn't know God and then was changed. My story is about being a Christian for many years, yet still carrying something heavy in my heart. And that is unforgiveness. And how the Lord set me free from it. Amen. Even as a Christian, I often blame the past for my struggles. Hindi ko po talaga ma-let go yung mga nangyari sa buhay ko noon, especially with my family. As the youngest child po, bunso, I treasured the moments with my sibling. Malayo po yung agwat ko sa kanila. And as the time went by, one by one, they left home to start their own families. And nagtrabaho na po yung iba. So naiwan po ako, and even though I was the youngest, I felt like I had to act like the eldest. That led to an identity crisis, and slowly, I started harboring bitterness. When I moved to Bulaon, I was with them again. Pero syempre iba na po because they already had their own families. I had so many expectations from them, and when those expectations were not met, lagi po kaming nag-aaway at hindi nagkakaintindihan. For short, I don't have a good relationship with my siblings. I was too sensitive. In my heart, resentment continued to grow. Then my father passed away, and I blame myself, thinking na sana kung mas inalagaan ko siya, he would still be alive. Nawala na din akong kakampi sa bahay. That guilt made my anxiety worse. I often fainted, nahihilo, nagsusuka, with feelings of emptiness and self-pity. Eventually, I decided to distance myself. I thought it would be better to live on my own, and even took my mother with me. Lumayo po ako sa kanila. Di ko po sila kinausap. But still, there was no peace. I read in Isaiah 48:22, "There is no peace for the wicked," says the Lord. Kasi po, may bit-bit po ako. Then one of my siblings
reached out and invited me to come back home kasi palipat-lipat po ako ng apartment while I had no permanent place to stay. At first, I didn't want to. Ayoko pong bumalik kasi nahihiya po ako. Nagsa-self-pity po ako and syempre may pride po sa heart ko. But when I joined life class here at Capstone Community Church, my desire for the Lord grew deeper and more consistent. Amen. He started to change my heart. Na-encounter ko ang Lord at bigla na lang nagbago yung feeling empty ko. Biglang may peace po ako na naramdaman na matagal ko nang hindi na-feel. Salamat po at napunta po ako sa Capstone Community Church at nakilala ko po ang ating pastor at pastora. Thank you po. So, when I finally came back home, my siblings accepted me wholeheartedly. The Lord also changed them. And now, by His grace, we are together serving the Lord as one family. Ngayon, every time I worship, my tears are no longer because of pain or problems, but because of God's overwhelming love. Sabi nga po sa Luke chapter 15 verse 24, "For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." Amen. Once I was lost, but now I am found. Yun lang po pala yung secret. Na kapag po pala nag-focus po tayo sa love ni God, instead na nag-expect po tayo ng love sa ibang tao, everything will fall into place. Amen. Naayusin po lahat ng Panginoon. Amen. I-fulfill niya po lahat ng mga kakulangan dyan sa puso mo. Amen. At pupunuin ka niya ng joy and contentment. And in 2 Corinthians 5:17 it says, "If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." Totoo po yun sa buhay ko na pinagpapasalamat ko po ng sobra sa Panginoon. That God restored my heart. Amen. He restored my family. And He gave me peace that this world cannot give. Ngayon, masasabi ko po, wala na po akong unforgiveness sa heart ko. At napatawad ko na po lahat. At mas lalo ko pong minahal at pinahalagahan yung pamilya ko ngayon. At ngayon po, bumabawi na ako sa kanila kahit paunti-unti lang po. Siyempre, napatawad ko din po yung sarili ko na lagi kong sinisisi sa mga bagay na nangyayari po sa buhay ko. Now, I don't worry about my future anymore. Because sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. I know God is with me, and He has already prepared everything ahead of me. All glory and honor belongs to God alone." Thank you po. Wow. Isa pa pong palakpak sa ating kapatid na si Nova, no? Thank you, Jesus. Wow, 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 wow. Whew, hallelujah. Speechless ho si Pastor, no? Sabi mo sa katabi mo na lang. Sabi mo na lang sa katabi mo, "You are my family." Yan, no? Amen? Thank you, Jesus. Yun yung naunawaan ko sa mensahe talaga. Of course, lahat napakasarap na bumalik si Nova sa Panginoon. Pero yung maayos na pamilya, yun po ang pinakamatinding regalo na maiiwan po natin sa mundong ito. Let's pray. Father, thank you so much, oh God, for this wonderful morning. Lord, truly nandito ang presence mo. Lord, I can sense it, I can feel it, oh God.
And Lord, I pray, oh God, that you bless our hearts as we hear from you this morning. Thank you for the air that we breathe. Pwede po ba kahit nakaupo po kayo, nakayuko at nakapikit ang mata, pwede nyo po bang pasalamatan ng Panginoon right where you are at nakikinig po ang Panginoon dyan sa mga panalangin po natin? Yes? Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the air that we breathe. Thank you, Lord, for the problems as well as the trials and the tribulations. Thank you, Lord, for the good things that you have done. Thank you for the gift of salvation. Thank you for redeeming us, sanctifying us, purifying us. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, bro. Wow. Of course, hindi po tayo magtatapos kung hindi ko po tatanungin kung sino po dumalo sa unang pagkakataon. Any first-timers in the house, pwede po ba tayong tumayo? Please, we just want to recognize you that you are here. Meron po doon. Wow, welcome po to Capstone Community Church. Meron pa po ba dito? Ayan, no? Wow, baka nahihiya lang yung iba, pero after the celebration, you will proceed to the pastor's office, no? Pero mabigyan po kayo ng free token, no? ng Panginoon, na galing sa Panginoon, which is the Bible and some drinks and of course some snacks. Okay? So last Sunday, test ko lang ho ang inyong memory. Alam ko po, pagkatapos ng mga gawain, pag lumabas kayo dito, medyo nakakalimutan nyo na yung mensahe, di ba? Pero I believe last week, matindi yung pundasyon na yon. What is the word last Sunday? Okay, so baka 10 lang yung nag-attend last week, no? Yung iba absent-minded, hallelujah. Ano po yung topic natin last Sunday? Jesus, our firm foundation. Okay, itetest ko pa kayo. Ano yung pangatlong main point natin? Productivity. No? Yung pang-una, eternal security. Pangalawa, stability. No? Produce stability and then provide stability and productivity, okay? So kung aaralin mo yon, holistic po yon. Kung wala kang eternal security, hindi ka stable sa buhay mo. At kung hindi ka stable sa buhay mo, hindi ka rin productive sa buhay mo. Kaya pagka hinimay mo yan sa personal life mo, I guarantee yun, magbabago talaga ang buhay mo because the Word will set us all free. And everybody say, Amen. So may binigay po yung ushering team dyan sa mga upuan po nyo. Keep nyo muna po yan. Mamaya, I'll be announcing or challenging o i-challenge ko po ang ating simbahan. Okay? So today, we're gonna talk about the Word of God. Simply, I entitled, The Word of God. Everybody say, The Word of God. Alam ko po, hindi pa kayo nag-almusal, hindi pa po kayo nagkape, pero bigyan nyo naman ng gana kasi ang title pa lang natin, dapat ma-minister na ho tayo. 1, 2, 3, go! The Word of God. No, ang subtitle ko dyan, let us go back to the Bible. Okay? Let us go back to the Bible. Hebrews 4:12 says here, no, for the Word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. I want us to all read this because this Hebrews chapter 4 verse 12 is very powerful. Okay, sama-sama tayong magbasa on the count of 3. 1, 2, 3, go. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus, for your word. Sa Tagalog, sabi ng wikang salin ng Tagalog, Hebreo 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas ito kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasukasuan at utak ng buto. Nakakatalos ito ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso. But if you're gonna go here, or if you went here, and you're gonna ask yourself, what is the Word of God? Ano ba yung salita ng Diyos? Church, listen. The Word of God is simply revealing something about Himself through His written Word
to all mankind. Ulitin ko po, it is God revealing something about Himself through His written word to all mankind. Sino po ang mga tao dito? Say Amen. Sino po yung may mga Bible? Say Amen. Ngayon, kung wala kang Bible, sangla mo, pati asawa mo, kung para magkaroon ka ng Bible. Hindi, biro lang. Huwag mong bebenta yung asawa mo. Kung wala kang Bible, benta mo lahat para magka-Bible ka. Kasi itong Bibliang ito, napaka-makapangyarihan. And everybody say, Amen. And the Bible is the Word of God. This holy book is so powerful na binigay sa atin ng ating Panginoon. It is not the Quran of the Muslims. It is not the Tao Te Ching of the Taoism. It is not Gita. It is not the Gita of the Hinduism religion. It is not even the Tripitaka of Buddhism. It is not the Book of Mormons. It is not even the apocryphal books of the Catholicism. This is the holy book. The Bible is the holy book. The Word of God is this book, the Holy Bible. Palakpakan natin ang Bible ngayon. Kaya yung mga nabanggit kong mga books nila, hindi yun ang holy. Ito lang, isa lang ang holy. Itong Word of God na ito, yung Holy Bible na ito. The Bible is the holy book. Kaya nga tinawag siyang holy, banal. No? Walang mali. And the very Word of God. In the Bible canon, it consists of, ilan po ang books ng Biblia? 66. So kung titingnan mo ang table of contents mo, baka sumobra ka, baka 80 yung nabili mo. Mali po yun. Ilan po ang books ng Biblia? 66. No? From Genesis to Revelation, that is the proper books or the right books na binanggit ng mga Bible scholars sa atin. So the English word Bible comes from the Greek word Biblia, which means books or library. Sa librong ito, sa Holy Bible na to, may 66 books called books. No? So kung re-review ko lang ng konti, sa Old Testament, nahahati kasi yan sa dalawa. The Old Testament and the what? The New Testament. Wala pong second Genesis. No, isa lang ang Genesis. So you have to understand, sa Old Testament, may tinatawag tayong Tanakh, no, sa Hebrew. Diyan kasi nila tinranslate iyan. So yung Torah, 5 books of the first 5 books, the Pentateuch na sinulat ni Moses. At meron pang Nevi'im, yan po yung mga sinulat ng mga propeta. At lalo-lalo na yung Ketuvim, ito yung mga poets like the Book of Psalms, the Proverbs. And kung titingnan mo naman, sa ikalawang bahagi ng Biblia, the New Testament, nandiyan ang Gospels, no? Ano yung Gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. At pagkatapos nun, dumating si Book of Acts, which is called the early church, no? Doon nagka-rampant spread ang word ni Jesus Christ. Okay? Tapos nagkaroon ng isang Apostle Paul, kaya tinawag siyang Pauline epistles, no? Because it was the writings of Paul, a letter from Paul to the churches. Okay? Tapos meron din general epistles na tinatawag natin na si James, Peter, John, and then si Jude. And the last book of the Bible is called Revelation. No? So I believe may natutunan ka na. Kaya taas ang kamay, sabihin sa kaliwat kanan, may natutunan ka na, kapatid. Yan, no? Kaya kung merong ibang mga Book of Enoch, huwag niyong babasahin yan. Hindi po parte ng Bible canon natin yan, okay? I just want you to know this kasi baka pinakikinggan mo, hindi pala biblical, okay? So Revelation is the book of Apocalypse. If you want to see and to just really visualize yung end times, go to the book of Revelation, okay? So in theology, the Word of God now is called incorruptible. Yan. Next slide, please. No, ang salita ng Diyos in theology, pag binabanggit ito ng mga Bible scholars, lalo na pagka talagang nag-aral yan ng theology, ang salita ng Diyos is incorruptible. Ito'y makapangyarihan pagkat ito'y incorruptible. Does not decay. Imagine thousands years ago, hanggang ngayon, nandyan pa rin ang Biblia. And everybody say, Amen. After 100 years, wala na ho tayo sa earth na to. No, wala na lahat. O 200 na lang. Baka gusto mo pang mag-reach ng 100. No? So after 200 years, nakalimutan na lahat tayo dito. Pero ang salita ng Diyos mananatili pa rin. Grass withers and the flowers fade, but one thing will remain. That is the Word of God. And everybody say, Amen. And of course, the Word of God is indispensable. Kaya kailangan, familiar na kayo sa mga terminology na to. No? It is indispensable. Kailangan na kailangan mo yan. Absolutely necessary.
Pangalo, infallible po yan. Kada kuwit, kama, tuldok, kada salita niyan, perfect. No? According to Proverbs 30 verse 5 says here, every word of God is flawless. Walang mali ang salita ng Diyos. Okay? Isa lang ang salita ng Diyos. But the problem is the interpretation of the Word of God. Kaya nagkakatalo ngayon. Yung exegesis nila, no, yung how they handle the context of the Word of God. Okay? Pero ang salita ng Diyos, infallible. Everybody say infallible. No? At one of my favorite word is inexhaustible. Pwede ba nating sabihin yon? Inexhaustible. 1, 2, 3, go. Inexhaustible. Anong ibig sabihin ng pastor? It is tireless. Kaya kahit paulit-ulitin mo ang John 3:16, buhay yan. Kahit paulit-ulitin mo ang Jeremiah 29:11, buhay yan. Hindi yan napapagod. Ang katabi mo mapapagod, pero ang salita ng Diyos hindi mapapagod. Ang katabi mo hindi tapat, pero ang Diyos sa kanyang salita, siya ay tapat. Okay? So what makes the Bible unique? Okay? What makes the Bible unique? Unique means natatangi. Bakit natatangi ang salita ng Diyos? Una, it is the world's bestseller book in the whole world, okay? Pangalawa, has been translated into 450 languages. Number 3, written by man through the inspiration of the Holy Spirit. Biblical yan. Number 4, the Bible was written by approximately 40 different human authors over a period of roughly 1,500 years, and it points towards Christ. Lahat sila from Old up to the New Testament, isa lang ang sinabi. Sa Old, darating ang Messiah. Sa New, dumating ang Messiah. Kaya nga, ang Messiah natin, sino? Si Jesus Christ. Dumating na siya dito, napako sa krus para sa kasalanan mo. And everybody say again, Amen. Imagine 1,500 years, mga kapatid, ang daming pwedeng mangyari nun. Pero this Bible points towards the Son of God, Jesus Christ. Number 5, it is God's special book given to us. Sabi ko nga lagi, nung ako'y nagsisimula sa ministry, it is my love letter from the Lord. Kaya nga personal yan. You must have a personal Bible, hardbound Bible. Praise God sa mga tech-techy ngayon sa app. Pero mas matindi, kung bibigyan kong percent yun, nasa 10% lang. 90% should be in this hardbound Bible. And everybody say, Amen. So ang Bibliang ito'y nangako rin ho, 8,000 plus promises. Ang katabi mo, tingnan mo ngayon. Di ba pinangakuan ka niyan? Pero ni isa sa pangako niya, hindi niya tinupad. Tama ho ba? Marami ho nagsabi kay Pastor, Pastor, hindi kita iiwan. Pagdating ng isang taon, wala na sila. Hallelujah. Pero ito, pag nangako, mga kapatid, tuto pa rin ito ang sinabi niya. Amen. Tuto pa rin ang salita ng Diyos ang kanyang mga pangako. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. Kaya huwag mong hanapin yung mga pangako dyan sa katabi mo. Mapapako lang yan. Hanapin mo, i-claim mo mga pangako ng Diyos sa salita niya. And everybody say, Amen. Amen means you are agreeing with your pastor, okay? Okay, Amen means yes. Okay, so why do we need to go back to our Bibles or the Word of God? Bakit kailangan po nating bumalik dito sa hardbound Bible na to? No? Ba't natin kailangan buklatin ang salita ng Diyos? Bakit natin kailangan i-claim ang lahat ng sinasabi nito? Why do we need to go back in the Word of God? Number 1 point, the Word of God is alive and powerful. Buhay at mabisa ho ang salita ng Diyos. Hebrews 4:12 says, for the Word of God is alive and powerful. Alive means, anong ibig sabihin ng alive, Pastor? It means buhay. Humihinga, nangungusap, nagsasalita, kumikilos, may aksyon, may nararamdaman, may pakiramdam. Hindi katulad ng katabi mo, manhid yan. Taas ang kamay, sabihin sa kaliwat kanan, hindi ka manhid, kapatid. Buhay pa po ba yung katabi nyo, no? Okay? Sa likod, buhay pa po ba yung mga katabi nyo dyan? Amen? So, alive means buhay, humihinga. Pastor, liblo lang to eh. Tayo po, tripartite being tayo, body, soul, and spirit. So I've realized, when I was contemplating this message, yung rema sa akin dito, na bakit ang salita ng Diyos ay hinihingahan tayo,
It's because it's alive. When you read the Word of God, hinihingahan ka ng Diyos dyan, yung spiritual life mo. This is our oxygen. This is our food. And everybody say, Amen. Pag binabasa mo ang salita ng Diyos, hinihingahan ka niyan. Binibigyan ka ng buhay ng salita ng Diyos. 2 Timothy 3:16, patunayan ko sa inyo, God has transmitted, binigay niya sa inyo, God has transmitted His very substance into every scripture. For it is what? God breathed. Kaya when you open your Bibles, it actually gives you life, gives you oxygen. Dito nga lang mga kapatid, may pare-pareho tayong lifeline dito. It's called the oxygen. Pag ang oxygen namatay ng 1 minuto, patay po tayong lahat dito. But praise God, kahit di natin nakikita yung oxygen, nandyan po yan. It is the same as God. Hindi mo man makita ang Lord, by faith naniniwala ka. Kaya ka buhay ngayon, gising ngayon dahil sa grasya ng ating Panginoon. Kaya ka nandyan dahil sa grasya ng Panginoon. Kaya kung gusto mo mabuhay yung spirit mo, basahin mo ang salita ng Diyos. Kasi ito po ay kinasihan ng banal na spirito. Sino po na born again dito, tinanggap si Jesus, magsabi na malakas na Amen. No? And maybe you came here for the first time, second time, third time. I'm rallying the Bible because we have been giving Bibles. Ito po ang magpapalaya sa atin. Sabi dito, it will empower you by His instruction and correction, giving you strength to take the right decision and lead you, saan daw? Deeper into the path of godliness. Naniniwala po ako kung tunay kang na-born again, binabasa mo ang salita ng Diyos. Kaya pag binasa mo ang salita ng Diyos, it has the power to transform and change people. Kaya sa Malacanang, online, Malacanang, sana makaabot sa inyo ito. Sana ho magbasa kayo ng Bible dyan. Kasi sa kada kurakot nyo, mapupunta rin ho sa amin yan. Kasi sabi ng Bible, if the wicked will practice wickedness at mamatay sila, mapupunta sa iyan. Kaya, congratulate mo yung katabi mo. Sabi mo yung mga ninakaw dyan, mapupunta sa iyo, kapatid. No? Magantay ka lang. No? Sabi mo sa kanya, mapupunta sa iyo yan. Huwag ka mag-alala. Amen. Hindi mananatiling wicked yung mga yan. May hangganan po lahat. And everybody say, Amen. Ang salita ng Diyos ay totoo. So why, baka may magtanong sa akin dito, yes, Pastor, I know now that the Word of God is alive. Ngayon, Lord, Pastor, why is the Word powerful? Church, listen. All that we see here that has life was created by God. Buhay ang salita ng Diyos at makapangyarihan din po ito. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, bakit makapangyarihan ang salita ng Diyos? Kasi lahat po na nakikita nating may buhay ay nilikha po yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. In Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Tama po ba? Sino nag-create? Si God. At sabi ng Genesis chapter 1 verse 3, and God said, ibig sabihin may salitang lumabas sa Kanya, Word. And God said, let there be light, and there was light. That's why in His Word, makikita na natin dito na powerful ang salita ng Diyos. Imagine siyang naglikha ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng Kanyang salita. Patunayan ko sa inyo, Hebrews 11 verse 3 said, by faith we understand that the universe was created by the Word of God. Ulitin ko po, by faith we understand that the universe, all its creation, all His glory, was created by the Word of God. So that what is seen was not made out of things that are visible. And remember, church, the Word is alive and powerful. Because the Word of God is not just a book. He is a person, and His name is Jesus Christ. This Word is Jesus Christ. Di ba nung naglakad si Jesus dito 2,000 years ago, He gives life sa mga tao. Yung bulag nakakakita. Yung bingi nakakarinig. Yung mga pilay tumatalon. Amen? Yung mga may kasalatan sa buhay, dumadami ang kanilang blessing na bumababa na pinapadalaan ng ating Panginoon. Nung naglakad si Jesus dito sa sanlibutan ito. And Jesus was so powerful. And church, let me remind you, church, that this Word of God
ay naglakad 2,000 years ago. Even today, ministering to us. John 1:14 says, the Word became flesh. The Word of God became flesh. Who is this flesh? Jesus Christ. And made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. I want us to recite John 3:16. Alam nyo na ito. Memorize nyo na po ito. Sabay-sabay ho tayo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kasi makasalanan tayo, kaya kailangan na may isang matinding atonement o alay sa atin para ma-redeem ang sanlibutan. That's why the Word became flesh. That's why Jesus is so powerful. Church, listen, the Bible is the written Word. Jesus is the living Word. Therefore, outside the Word of God, outside Jesus, outside the Lord, outside this book, there is no life at all. Ulitin ko ho, labas dito sa Bibliang ito, at kung wala kang Hesukristo, wala ka ring buhay. Kahit gaano ka-credible ang news o yung social media o yung application na ginagamit, nagsisinungaling pa rin yan. Outside the Bible, outside the Word, and outside Jesus, there is no truth at all. Ito lang po ang makapangyarihan at ito pong Bibliang ito ay buhay. Baka may magtanong sa akin, Pastor, madami naman nagbabasa ng Bible. Nandiyan ang mga scientists, nandiyan ang mga ibang mga relihiyon, pati atheists nga, alam ang Bible, Pastor. Pero bakit po hindi sila nagbabago, Pastor? Huwag mo nang itanong kay Pastor lahat ng Pero baka may magtanong dito, bakit nagbabasa naman ng Bible? Pero bakit hindi nagbabago? Christian ka nga, pero hindi ka alive, para kang patay na Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yan, no? Amen? Kamusta na ka? Okay ko mo. Mamipi ko po. Parang wala kang buhay. Kasi ang word, hindi po information. Yan ang pagkakamali eh. Ang word of God, ang Bible, hindi po information. Kundi, revelation. Kaya nga sabi ni Paul, tinanggal ng Panginoon ang aking pining sa aking mga mata. Kasi ang salita sa kanya noon, nung Saul pa lang siya, ay information, religion. Pero nung natanggal na, born again siya, he became Apostle Paul. Naging truth sa kanya ang salita ng Diyos. Nangusap sa puso niya, kaya nga buhay, naging buhay din ang buhay ni Apostle Paul. Ang word, hindi information, kundi revelation. At pag nag-reveal sa iyo ang salita ng Diyos, sino pa pong buhay? Say amen. No? Sino po may natututunan? Say amen. Ang word revelation, it will lead you to reformation. Reformation means improvement of the mind. Kasi nung nag-repent ka, binigay mong buhay mo sa Lord, kailangan pinapakain mo ngayon ang buhay mo ng salita ng Diyos. Tapos yung reform na mind na yan, magkakaroon ng transformation sa buhay mo. Kaya ako, naniniwala po ako, kung tunay kang na-born again, may transformation, may ebidensya ng pagbabago. Let that sink in your heart. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Hindi yung tagal-tagal mo ng Kristiyano, nanonood ka pa rin ng hindi dapat. Nagmumura ka pa rin. Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit. Para sa mga mukha nyo, mukhang galit na kayo sa akin. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka lang ni Pastor, no? Amen? Kaya nga mga kapatid, there will be no transformation or change of direction kung hindi ka tunay nag-repent. If you do not have the Word inside of you. Ngayon, tanungin ko kayo, answer me with honesty. Sino hong gustong magbago dito? Taas ang kamay, please. Pero sa tingin mo, nagbago ka na, kung gusto mo pang mas magbago, taas mo ang kamay mo. Sabihin mo sa kaliwa at kanan mo, magbago ka na, kapatid. Hallelujah. Pag binabasa natin ang salita ng Diyos, dahil buhay ito at powerful ito, kailangan bukas ang puso mo. May humility ka, pagpapakumbaba sa banal na spirito.
It will guide you in His truth. Alam niyo mga kapatid, listen, my parents were serving the Lord for how many years now? I grew up in a Christian family. No, ang dami pong Bible sa bahay, pero 23 years ng buhay ko, hindi ako nagbasa ng Bible. 23 years. Nag-a-attend ako, 13 years old pa lang, nag-encounter na ako, dinasama na ako sa mga gawain, na-meet ko na sila Blackjack, no? Narinig ko na silang magpatotoo. Umiiyak ako, pag worship, nagtataas ako ng kamay, nananalangin ako. Pagdating ng Maynila, attend akong Victory, CCF, 23 years. Pero paglabas ko ng simbahan, di pa rin ako nagbabago. At tinanong ko ba sa sarili ko, Lord, ba't hindi ako nagbabago? Alam mo, the Holy Spirit impressed in my heart, read the Word of God. And when I read the Word of God, sige, palakpakan mo ang Panginoon. And when I read this powerful book, napunta ako sa Romans, ang sabi niya, nililinis na kita sa lahat ng karumihan mo. Alam niyo, talagang nag-umapaw yung joy sa puso ko. Lord, thank you, Lord. Iyak ako ng iyak. Na-born again ako. Walang naglayhan sa akin. Na-born again ako doon sa 24 square meter kung tinitirahan. At iyak ako ng iyak. Ito lang pala magpapalaya sa buhay ko. Ngayon, kung gusto mo magbago ang buhay mo, start reading the Word of God. Go back to the Bible. Bumalik ka sa salita ng Diyos, the manual of life. Listen, church, if He is the creator of the heavens and the earth, sino naglikha sa ating lahat? Sino po? Si God. Hindi po yung parents nyo, siyempre. Ginamit silang kasangkapan, pero ang naglikha sa buong mundo ay ang Panginoon. If God is the creator of the heavens and the earth, even us, sinulman niya tayo, He will be the one who will repair us. Alam niya kung paano tayo ayusin. O kung nga ito, no? Imagine mo, contractor ka ng DPWH. Sabihin mo, no? Contractor ka ng DPWH. Halimbawa lang naman. No? Halimbawa lang po. Ngayon, dahil contractor ka ng DPWH, ginamit mo yung kayamanan, kaban ng bayan, bumili ka ng BMW na lang. No? BMW. Sa'yo, I see me rolling. No? Diba? Naka-BMW ka ngayon. Hallelujah. Kaso magpapa-PMS ka na, ano yun? Change oil. Dadalhin mo ba yung BMW mo sa Honda? Dadalhin mo ba yung BMW mo sa Mitsubishi? Hindi, tama ho ba? Bakit? Hindi naman nila alam paano ayusin yung BMW mo eh. Dadalhin mo siya doon sa BMW para, ma-change oil siya. See, my point is, para ma-change oil siya, my point is, babalik ka dapat sa Panginoon kasi siya ang naglikha sa'yo. Siya yung makakapag-ayos sa'yo. Huwag mong hanapin. Hallelujah. Konti lang ang nakaunawa. Come on, palakpakan mo ang Panginoon dyan. Sasabihin mo pa, pag naging kami, magbabago na ako. Hallelujah. Huwag mong hahanapin sa ibang tao ang pagbabago. Balik ka sa salita ng Diyos. Balik ka sa Panginoon. Kasi siya ang may likha sa atin. Kahit napakayaman mo, babalik ka pa rin sa Panginoon. John 8:32 said, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kung saan-saan mo kasi hinahanap yung identity mo. Kung saan-saan kang grupong sumali na. Sinalihan mo na yung LGBTQ, Z. Huwag mo hanapin doon. Hanapin mo sa Word. Ngayon, baka may magtanong. Marami kayong tanong, no? Pastor, binago na po ako ng Word. Pero bakit nanghihina pa rin ako, Pastor? 10 years na akong Kristiyano. Ba't hinang-hina pa rin ako sa buhay ko? Tanungin ko ho kayo, sino pong kumakain dito 3 beses sa isang araw? Taas ang kamay. Okay, 10 beses. O pag nagmang inasal ka, ilang rice ka? 8. At hindi nun, 8. Ako hanggang 5 lang noon no? O baka nakakasampung rice ka. Bakit po tayo kumakain? Bakit po tayo kumakain? For energy. Di ba ho? Kumakain tayo for energy. And everybody say, Amen. Alam nyo, our physical needs food. Ang physical mo, kailangan na talagang pakainin yan. Same as our inner man. Yung spiritual life natin. Kaya ka nanghihina kasi di mo pinapakain ang salita ng Diyos. The Word of God
is your nourishment. Kaya ako pagka nadidiscern ko agad, pagka nanghihina ang isang Kristiyanong ito, alam ko na ito, hindi nag-devotion to. Walang altar place to. Kasi hinang-hina siya. Imagine, Kristiyano ka na, nanghihina ka pa rin. Sabi nga ng Bible, the joy of the Lord is your strength. Alam mo, kahit 2 oras lang tulog ni Pastor minsan, no, when I pray, talagang na-energize ako. Why? Kasi yung salita ng Diyos ang ating kalakasan. Patunayan ko sa inyo, 1 Peter 2:2 said, like newborn babies long for pure milk of the Word. Ang baby, lumalakas yan pag pinapainom mo ng milk. Nandiyan ang lahat ng nutrients niya. The same as us. Kaya ka malnourished, kaya ka nanghihina, hindi mo pinapainom ng salita ng Diyos ang buhay mo. Patunayan ko pa sa inyo, Hebrews chapter 4 verse 12. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. For we have the living Word of God, which is what? Full of energy. Taas ang kamay, please. Sabihin sa kaliwat kanan, energy, kapatid. Amen. Pero naunawaan ko, may season kayo ng sadness, depression. May season lang yan. Katulad ni Elijah, servant of the Lord. He was sad. He was exhausted. He was depressed. Bakit? Kasi nabalita niya, papatayin siya ng isang babae na ang pangalan Jezebel. Pero nung sinabi ng Panginoon sa kanya, 1 Kings 19:7 and 9 says, the angel of God came back, shook him awake again, and said, may salita ng Lord. Anong sabi ng word? Get up, eat, and eat some more. You've got a long journey ahead of you. He got up, ate, and drank his fill, and set out, nourished by that meal. Church, anong matututunan po natin? Kaya ka nanghihina kasi wala kang word. Katulad ni Elijah, nagkaroon siya ng word, pinalakas siya ng Panginoon. Kaya ka walang nourishment, wala kang gana sa buhay, wala kang energy. It's because, mga kapatid, wala kang salita ng Diyos. At kung meron kang salita ng Diyos, baka hindi mo talaga ninamnam sa puso mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, no? Sabihin mo sa katabi mo, kumain ka, baby. Amen. Kumain ka kasi. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. No? Sino po ang nasasaktan na ng salita ng Diyos? Say amen. No? Pare-pareho po tayo. Next, why do we need to go back to the Word of God? The Word of God is a sword. Hebrews 4:12 says, it is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. Ang sword po saan ginagamit? Para sa digmaan, tama po ba? Lalaban ka di ba? No? So, ang mangyayari, ilalabas mo ngayon yung sword na yan. So, in the Bible, sword is used for spiritual warfare and to combat evil and defend the truth. Ephesians chapter 6 verse 17 says, take the helmet of salvation and the what? Sword of the Spirit, which is what? The Word of God. So, why do we need to go back to His Word? Church, kasi 24/7, no, kang didigmain ni Satanas hanggang maging paralyzed ka. He will put depression, anger, no, pinapahinto ka niyan mag-serve. Yan ang layunin ni Satan John 10:10, the enemy's role is to steal, kill, and destroy. No? Tapos ngayon, pagka huminto ka na, emotionally drain ka lagi, physically, magpuput siya ng mga spirit sa katawan mo. Okay? Tapos gustong-gusto ni Satanas pag sinisisi mo ang Diyos. Pagka sinisisi mo ng Diyos, pumapalakpak. Sige, sisihin mo pa. Pumapalakpak siya. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, mga kapatid, we have to have a sword in our lives. And that is the Word of God. Patunayan ko po sa inyo. When Jesus fasted for 40 days, no, mainit siya sa Panginoon, tapos dun, umextra si Satanas. Tingnan po natin. Matthew 4:1 and 4 and 11. And says here, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Verse 2, and when he fasted for 40 days and 40 nights, afterward he was so hungry. Verse 3, no, now when the tempter, Satan, came to him and he said, if you are the Son of God, command these stones become bread. But he answered, sino po ang sumagot? Si Jesus. And said, ano sinabi ni Jesus? Sabay-sabay tayo. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Paano po nilabanan ni Jesus
ang tempter o si Satanas? By using the sword of the Spirit, the Word of God. Kaya anong nangyari? Verse 11, then the devil left him, no? And behold, angels came and ministered to him. Kaya kapag may madaldal kang mga kasama sa buhay, hawakan mo ito. Shh! 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 Ganyan mo. Storm, quiet! Sabi. Biro lang, biro lang. And the devil left him. Church, pag pumapasa tayo sa lahat ng temptation, pinapalakas po tayo ng Panginoon. Pinapalakas po tayo ng Panginoon. Come on, church, palakpakan mo ang Panginoon. Mabilis na lamang po ako. If you affirm and declare God's word, you will never lose. Because you will have a weapon against Satan and his strategies. Church, listen. No, baka dito may nanghihina, no? Physically, no? I-declare mo ang salita ng Diyos. By His stripes and by your wounds, I am healed. So ngayon, ang tanong, bakit po double-edged sword siya, Pastor? Mamaya nasan, no? It is used both for battle and for cutting. Church, listen. Battle and holiness. Kaya siya dalawang talim, kasi yung isa pang battle, yung isa pagiging banal. Holiness. Everybody say, holiness. Cutting in Hebrew means holiness. To cut means holiness in Hebrew. Church, listen. Di ba pag kayo nagluluto, tinatanggal nyo yung mga hindi dapat na sirang, di ba, mga sira na parte nung, alimbawa, ng karne or ng vegetable. Ganon din ang salita ng Diyos. No? Pag may tinatanggal ang Panginoon sa atin, kinakat po tayo. Kinakat niya yung bad habits, bad attitude, bad nature natin. Kaya mga kapatid, remember this. Kaya pag nasasaktan ka ng salita ng Diyos, magpasalamat ka sa Panginoon. Again, pag nasasaktan ka ng salita ng Diyos, magpasalamat ka sa Diyos. Ay, konti lang ang nakaunama. Pag na-rebuke ka ng salita ng Diyos, magpasalamat ka. Kasi ginagawa ka niyang banal. Hindi yung tumanting ka dito. Ikaw siguro, sinabi mo kang pastoritang biyakwana. O balo ng pastoring biyakwana. Hindi po ako marites. Ang Diyos ang nagsasabi, bitawan mo na lahat ng kasalanan na yan. And everybody say, Amen. Kaya pag na-review ka, magpasalamat ka. Kasi may pinapabago ang Panginoon sa iyo. Holiness is conviction to sin. It is running God for help. We cannot do this life alone. We need Jesus Christ. Kaya minsan mangungusap ang salita ng Diyos sa mga pastor, man of God, yung mga cell leaders nyo. Kaya palakpakan po natin yung mga cell leaders natin, no, na nag-aalaga po sa inyo. Come on, yung the best na palakpak sa Panginoon, no? Blessing po sila. Amen? Pasang kamay, sabihin mo sa kaliwat kanan mo, blessing ka sa akin, kapatid, no? Pag na-rebuke ka, tanggapin mo, kasi baka sinasabi nga ng Panginoon sa iyo yun. Magpasalamat ka. Kasi candidate ka ng pagbabago. Amen po ba? God's word acts like a skilled surgeon, cutting our hidden motives and internal struggles that people hide. Kaya huwag ka magtampo. Huwag mo nang tingnan yung katabi mo, no? Di ba, ang dami kasing tampururot. Mga kapatid, kaya ka mga gulis kasi kailangan mo magbago. I-represent mo kasi ang Lord. I-represent mo si Jesus. I-represent mo yung kaharian niya. Tagapagmana ka. Tignan mong katabi mo, tagapagmana yan. Fist bump mo siya, sabihin mo sa kanya, tagapagmana tayo, kapatid. Amen. I-represent mo ang Lord, nagmumura ka pa rin. Ouch. I-represent mo ang Lord, nangungupit ka pa rin. Hallelujah. Ang sakit ng salita. But thank you, Lord. Can we say this? Thank you, Jesus. Sige, bro. Lastly, the Word of God is a mirror. Hebrews 4:12 says, dito po ako magtatapos, it exposes our innermost thoughts and desires. Alam niyo po, mirror is used to reflect your physical image. Umamin ho kayo sa akin, pag kayo nagsasalamin, ilang oras ho? Ano ha? Ilan, di ba? Mamaya lang titingin kayo sa salamin. Ay, itang makeup ko, itang pilik matak, mewat na tanggal yan. Ay, may tabako yata. So, mirror is used to look us or to reflect the image.
kung saan ito nakatapat. Church, listen. When you look into the mirror, you will see your flaws. Tama ho ba? Nakikita mo yung hindi maganda sa itsura mo. Di ka naman lalabas ng bahay, pambihira, meron ka pang sabon-sabon sa ulo, di ba ho? Hindi naman ho, di ba? Nung pumasok po kayo sa church natin, nagsalamin ka, di ba? Umamin ka, amen? Lahat tayo humaharap sa salamin. Baka kasi may dumi tayo. And the Word of God is a mirror, sabi ng Bible. Kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, pinapakita nito yung kamalian mo at binabago ka nito dahan-dahan. James 1:22 and 25 says, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law, the Word of God, that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it." Anong sabi ng Bible? They will be what? Blessed in what they do. Pag binabasa mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo siya, anong sabi ng Bible? Pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya starting today, sige, palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rema po, you must locate yourself in the Word of God. Kung pinasa mo ang buhay ni David, baka may pinapasabi sa buhay mo ang buhay ni David para mag-resonate sa spirit mo. Okay? Let us go back to our Bibles. Proverbs 4:10 says, mabilis na lamang po ako, "Take hold of my instructions. Don't let them go. Guard them, for they are the key to life. It exposes our innermost thoughts and desires." Ngayon, I challenge you. Or baka magtanong kayo sa akin, paano ba magbasa ng Bible, Pastor? Here's my suggestion. Para lumago ka sa Word of God, pakita natin, kapatid. Una, kailangan meron kang surrendered heart. May pagsuko. Lord, gusto ko pong matuto ng salita ng Diyos. Tulungan niyo po ako, Holy Spirit. Huwag mong babasahin niya na hindi ka nananalangin. Kailangan may pagsuko. Pangalawa, may schedule. Everybody say schedule, no? Joshua 1:8 says, meditate on it day and night. So mamili ka. Saan mo gusto? 24 hours? Mamili ka. 30 minutes? 5 minutes? Umpisan mo sa konti hanggang maging habit mo siya. I-schedule mo. Okay? Pangatlo, pag nagbabasa ka na ng salita ng Diyos, be sensitive and always pray. Jeremiah 15:16 says, Jeremias, "Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti." No? Nag-overtime lang akong konti. It's because I want you to read your Bibles. Magbabago po talaga ang buhay nyo. Next slide please, as I end. And as we carry on, basahin po natin to sabay-sabay. Pwede po ba tayong tumayo na? And worship team, please do come here. Thank you, Jesus. And I want us to read this out loud. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Make the Bible your source and your authority. Quote it frequently. Let its message be your message. Study it. Memorize it. Trust its promises. The Word of God itself has power. Yung mas may declaration na matindi. Yung hindi, yung may gana po. Yung may energy. Come on, 1, 2, 3, go. Make the Bible Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. The Word of God. Let's bow our heads and close our eyes. Father, thank you so much, oh God. Lord, thank you for the system, the structure of our church. But Lord, kung wala pong Word of God, wala rin kwenta lahat, Panginoon. Lord, I pray, oh God, that you bless our church, oh God. You bless our hearts. And Lord, alam ko yung calling ko, ba't ako nagpastor, Panginoon. Alam ko na kung bakit mo ko tinawag 12 years ago, Lord, para sabihin sa mga tao na may salita ng Diyos sa kanilang mga puso. I pray, oh God, that they will read the Word of God. They will be passionate in the Word of God.
Lord, we don't want to be religious, oh God. Yung papasok dito, tapos lalabas, walang nagbago, Panginoon. Lord, baguhin mo kami ng salita ng Diyos. I know now that why you have called me, oh God. And that is to introduce the Bible in the hearts of people. Sige po, church, hawakan mo ang puso mo ngayon. Sige, why don't you place your hand into your heart? Mag-commit ka ngayon na magbabasa ka na ng salita ng Diyos. Maging personal ka. Oh, hallelujah. Lord, bless our hearts right now, oh God. Lord, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba kami sa iyo, Lord. Lord, hindi po kasalanan ng ibang tao, ng gobyerno, ng ministry, kung bakit nangyayari sa amin to, Lord. Lord, it's because may pagkukulang talaga kami sa iyo, Lord. Hindi po namin mahal ang salita mo. But today, oh God, you are reigniting something in our hearts, oh God. I pray, ma-reignite at ang passion na magbasa ulit ng salita ng Diyos. Grass withers and the flowers fade, but one thing will remain, that is the Word of God. Kung ang mundo busy sa pagkakakitaan ng kanyang pera, pero kami po magiging busy sa salita ng Diyos. Lord, this whole month of October, pagpalain niyo na po ito, pagkat this 1 month, magbabasa po kami ng salita ng Diyos. Thank you, Jesus. Sige po, taas niyo na po ang kamay niyo sa Panginoon. And as we worship the Lord in spirit and in truth, I pray magkaroon tayo ng worshiping heart dahil may salita ka ng Diyos sa puso mo. And let's worship the Lord. Dalangin ko, Yes. makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalwalhatian mo. Dalangin ko'y makita ka. Come on, declare this, church. Mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghalang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Come on, why don't you raise your hands right now and worship the Lord? Dalangin. Dalangin ko, Yes. makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi. Lagi kang pupurihin. Yes, Lord. Itatanghalang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi. Lagi Yes, Lord. kang pupurihin, itatanghalang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba.
Lagi, yes! Lagi kang pupurihin, itatanghalan ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi! Lagi kang nanaisip, ikaw lamang walang iba, sa puso mo ikaw. Lagi! Come on, declare this! Lagi! Lagi kang pupurihin, Yes, Lord. tatanghal ang ngalan mo, Worship the Lord. pasasalamat ay sa'yo. Lagi! Lagi kang nanaisip, ikaw lamang walang iba, sa puso ko ikaw lamang. With your whole voice, lagi. Lagi. Yes. Kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip, ikaw lamang walang iba, sa puso ko ikaw lamang. Ikaw lamang. Walang iba, sa puso ko ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba, sa puso ko ikaw lamang. Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, yung the best na palakpak sa Panginoon. Yan lang ba bibigay mo, nakaparinig ka ng salita ng Diyos. Binago ka niya at babaguhin ka niya. Come on, clap those hands and praise the Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Lord, bless us right now in the mighty name of Jesus. Oh, sharabahande, yarabakande, yaraba. Oh, hallelujah. Sige po. For 1 minute, hold hands together. Hawak-hawak po tayong kamay. Sharabahande, yaraba. Let us pray right now. Yarabakande, yaraba. Lord, I pray, oh God. Lord, magkaroon po ng revelation ng salita mo, Panginoon. Lord, I pray, oh God, sa mga brothers and sisters ko nandito, Panginoon. Give them strength to read the Word of God. Lord, we will apply the Word of God right now. Come on, pray in tongues. Sharabakande, yarebe. Sharabakande, yarabakande, yaraba. Lord, energize us, oh God. Lord, reveal yourself to us, oh God. As we read the Word of God, Lord, hindi nakakainip ang salita ng Diyos. Lord, I pray, oh God, na bawat isa ay magbubukas ng Bible. Lagi ka naming sasambahin, Panginoon. Lagi ka namin, hahanapin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon. Right now, sige, bless mo yung nasa kanan at kaliwa mo. No, i-bless you yung pagbabasa nyo ng Bible. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We will read the Word of God. We will read the Word of God. And Lord, mag-aapoy, Panginoon, ang salita ng Diyos, Panginoon. Salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, amen and amen. Thank you, Jesus. On the count of 3, let's shout, Jesus. 1, 2, 3. Jesus. Ay, mahina. 1, 2, 3. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Before you sit down, ngitian mo naman ang katabi mo at congratulate mo siya. Sabi mo sa congratulations. Magbabasa ka na ng Bible. Amen and amen. May I call on Sister Amy for our tithes and love offering. Please be seated in the presence of God. Morning, church. Our word for tithes today is from Acts 20:35. It says, "In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive." Ngayon pong season of Christmas is the season of giving, di po ba? Alam, sa work po natin, merong monito-monita. Sa school, merong exchange gift, di ba? So, the challenge is, are you also willing to give? Yung pong pag sa school, even sa work,
napipilitan tayo. So gagawa ka ng paraan kahit wala kang pera. Di po ba? The same way with God. Kahit anong mangyari, lahat po ibinigay natin. And we just owe to give Him back what He has given us. Tandaan po natin that tithing is not just about giving. It is about obedience and faithfulness to God. The challenge lang po is, are you faithful or are you obedient to God, to His Word? Let us pray po. Lord, we thank You for Your Word today, Lord. We know that we only have to follow You. We have to worship You and Your Word. All Your promises, Panginoon, ay mangyayari sa buhay namin. Let us help us, O Lord. Teach us to have a spirit of giving, Panginoon, and bless our lives, Panginoon. We pray all this in Jesus' name. Amen. A praying church is a powerful church. Join us every Tuesday and Saturday, online and on-site. New at church? You are most welcome, fam. Here are your best steps in growing more in Jesus. Drop by our pastor's office after the celebration. We have a simple gift just for you. Join a cell group. We have the best age group waiting for you. Praying for a ministry? Let us serve God together. Intentional leadership development happening this September. Be equipped and grow in leadership. Follow us on our church's socials. Thank you, fam, for worshiping with us. See you next week. Capstone Community Church, loving God, loving people. Yeah, thank you, Jesus. 1 minute po. Yung pong mga nasa upuan po ninyo, pwede po bang kunin nyo po? No? I believe meron po dyan na nasa upuan po ninyo. Alright, so kung wala po, pwede po kayong kumuha after the celebration. But please, pwede nyo po bang tingnan yung pogi yung pastor muna po sandali. Hallelujah. Ayan po, no? Meron tayong Bible reading challenge. Everybody say challenge. Everybody say challenge, no? So 31 days po to from October 1. So magsa-start po tayo ng Wednesday. So day 1, October 1, makikita nyo po at Galatians, Psalms, and Proverbs, no? Sabi ng Bible, meditate on it day and night. So wag mong basahin lahat kung hindi mo pa kaya. Staggered it, no? Staggered reading tayo. Kung halimbawa, morning, basahin mo yung Galatians. Afternoon, basahin mo yung Psalms. No? Sa evening, basahin mo yung Proverbs, no? So, dito, sa gagawin po natin, kasi ang Proverbs po, 31 ano lang yan 31 chapters lang yan. So, imagine, we're gonna read the one book, no? With this challenge. So, pag challenge siya, ibig sabihin, if you're gonna accept this challenge or not, nasa sa iyo yan. But I pray na dahil ang desire natin sa church ay magbasa ng Bible, again, wala na pong munang fasting, so we will have to read the Word of God. Madali lang ho yan kasi chapter lang po ang babasahin ho natin. I want you to read and open your Bibles at bili ka na lang rin ng stabilo, marker para ma-excite ka magbasa ng Bible mo. Okay? So from October 1 hanggang October 31, magbabasa po tayo ng Bible. And cell leaders, check nyo yung mga disciple nyo kung nakapagbasa po sila. Check nyo po ito, okay? Keep this. At pag nawala po yan, meron pa po tayo dito sa ating simbahan. Magpapaprint po tayo para sa inyo. Kasi special ka. Amen? No? Sabi mo sa katabi mo, special ka. Ayan, no? Amen? So, next week, we will be having our Thursday online prayer works. Kaya po, magsa-start na po tayo ng Thursday, 6 to 7 a.m. din po yon. Can we all stand? Tayo po lahat ay tatayo. And thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can we bow our heads and close our eyes? Father, thank you so much, oh God, for allowing us to learn this morning. Thank you, Lord, dahil may ginawa ka sa puso namin. There's a shift, oh God, nang nangyari po sa aming kaisipan. Nagkaroon ng reformation, oh God. Lord, salamat po. Lord, bless us, guide us as we read your word, oh God. Salamat po. Last na po natin ang kamay natin. I'm gonna bless you with a word of prayer. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord bless you with obedience. And the Lord bless your Bibles. And the Lord bless you with God's divine provision. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, Amen and Amen. Thank you, Jesus. Humanap ka ng 10 katao. Sabihin mo sa kanya, magbabasa na ako ng Bible. God bless!
pang nagmahal